Kay sarap namnamin na sa modernong henerasyon ay malaya nating naipagdiriwang ang mga selebrasyon at pagtitipon na lubos na nagbibigay sa atin ng kaligayahan. Malaya tayong sumasabay sa agos ng buhay at naglalakbay ng may masiglang damdamin. Mga pagdiriwang na mas nagpapalalim ng ating pagtitiwala, pagsamba at pananampalataya. Sumasayaw sa saliw ng mga masasayang tugtugin, magagarang kasuotan at makukulay na mga bagay na nagbibigay ng ganda sa ating buhay. Malaya sa anumang selebrasyon na ating naisin. Happy Fiesta, Barangay Manila! Uy! Kuya, Happy Fiesta! Ate, Happy Fiesta! Nay, Happy Fiesta po, bless po! Hello, Happy Fiesta! Happy Fiesta! Oh, mahal, andito ka na pala. Nga pala, bukod sa nagdiriwang tayo ng ating kapistahan, gusto ko ring ibalita sa inyo na buntis na ang aking asawa. Salamat ha. Malayo sa madilim na bakas Anong nangyayari dito? ng ating nakaraan. Anong kaguluhan ito? Padre, kami lang ho'y nagdiriwang dahil buntis ang aking esposa. Magandang araw po, Padre. Sinvergüenza! Anong karapatan ninyo na magdiwang dito? Wala kayong karapatan. Sa anumang okasyon, Padre, hayaan niyo lang po kami magdiwang. tumahimik ka, muchacha. Alisin yan! Padre, may karapatan din kami magdiwang bilang tao. Estupido! Huwag mo kong masagot-sagot. Tandaan mo, isa ka lamang Indio! Kung hindi naging malaya ang Pilipino, out of the several colonials na nagpista sa pagka-Pilipino natin. Nagsimula yan sa mga banyagang Europeo. Alam naman natin lahat yun. For 333 years we are under the colony of the Spanish regime. Paano may pagdiriwang yung kalayaan, hindi ka nga malaya. So, ang susundin mo selebrasyon, kung ano yung impose ng may hawak sa'yo, well, hindi ka nga malaya. Diba? Laban lang mga kasama! Matatapos din to! Tapa mga kasama! May papatingakan yan! Kailan kaya matatapos itong digmaan na to? At kailan tayo magiging malaya? Pagka pare-pareho tayong nabuhay dito, iimbitahan ko kayo sa aking kaarawan. Bakit? May karapatan ba tayo? Hindi ko nakikitang meron tayong kalayaan na magkaroon ng selebrasyon kasi tayo ay nasa ilalim pa din ng kanilang pamumuno. Napakalaki ng bahagi ng unang Republikang Pilipinas sa ating lahat. Salamat. Kape, kaibigan. Sa akin lang ba ang kaping ito? Ang bayan, sa atin lang ba? Dito sa simbahan ng Braswain, ika-23 ng Enero 1899, pinahayag ang unang Republika ng Pilipinas, unang republika sa Asya. Ito ay nagpapatunay na tayo ay malaya na at may karapatang mamuno sa ating mga sarili.
Kaya mahalaga ito, ang Pilipinas ay isa sa mga nauna. And at the same time, ito nga ay kinilala na the first constitutional republic in Asia. Hindi lang basta republika, pero may kaluluwa tayo na pinagmulan ay sarili nating saligang batas o konstitusyon. Kaya ngayong ika-23 ng Enero, walang pag-aalinlangang tinataas ng bayan ang kanyang noo at itinatanghal ang Republika ng Pilipinas. Ito ang ika-14 na taon ng ating pagdiriwang, ang Fiesta ng Republika. Ang Fiesta Republica, nag-start siya noong 2011. Pag-upo ni Mayor Christian, yung unang upo niya bilang mayor, ano yung pwedeng gawin para makilala ang Malolos? Yung kaganapang Fiesta Republica ay nahats natin together with my former City Tourism Officer, Director Arman P. Santa Ana. Ang Fiesta Republika ay nagmula sa Baraswain, Kalinangan. Kasi ang Baraswain, Kalinangan dati, sa pamumuno ko bilang direktor, kami ang laging nagpapalabas sa luneta ng Independence Day. After Des Bautista, ako na naging direktor ng Independence Day. Kaya yung Fiesta Republica, the concept of Fiesta Republica derived from the Independence Day celebration. Kung ang bangus ay nape-festival, kung ang langgonis ay nape-festival, kung ang lechong baboy ay nape-festival, eh bakit hindi tayo magkaroon ng festival o pagbubunyi o pagkilala sa kadakilaan ng unang republika? So yung Fiesta Republica, ang konsepto ng fiesta, it's fiesta, the same concept ng fiesta ng Santo. Pero ito ay fiesta na ang focus ay nandun sa First Philippine Republic. And pag sinabi mo kasing fiesta, it's a community endeavor. Nandun yun, di ba? So pag fiesta, may musiko, may handaan, may pagkain, di ba? Lahat nagpa-participate, the whole community. At ito ang ginagamit ng pamahalunsod ng Malolos upang ipagdiwang nila ang Fiesta Republika. Sila ay nagkakaroon ng iba't ibang mga gawaing pangsining at pangkultura. As early as June, pinaghahandaan na yan. So, nandoon na yung konsepto, nandoon na yung paano i-execute, ano-ano yung mga programang pwede. And then, pag na-finalize na yon, delegation definitely. Pinifeel ko kasi kung halimbawa ito ba ay subject para sa history ng gagawing programa, binibigay ko yan sa Arts and Culture section. And then kung ito naman ay turismo, with regards dun sa paano ipapakita yung ganda ng Malolos, binibigay natin sa tourism section. So from that, dumami yung mga activities, nanganak na, nandiyan na yung mga kaluto. We're going back do sa mga heirloom dishes na nawawala dahil wala nagpapahalaga. Ano ba yung heirloom? Mga pamanang kaluto sa atin ng mga ninuno natin, yung mga recipe ng araw, yung mga pagkain ng araw. So, di ba maganda na yung mga heirloom dishes natin mga Pilipino, sabihin na natin very popular at the time of the Spanish colonial rule, na dito sa Malolos nagmumula ang pinakamagagaling mga tagaluto ng mga araw. Bumalik uli yung mga kompetisyon, tagisan ng kasaysayan, yung Amazing Race. School Olympics, it's cool in the Olympics, pero ito ay, since arts and culture yung pinopromote mo, ang gusto nating i-promote ay yung kasaysayan, yung local history na leading to the Republic. Kailang division ako, pero dito ko lang na-experience yung celebration na gano'n. Hangang-hanga ako, no? Parang sa buong Pilipinas, dito lang ginagawa yung Fiesta Republica na yon. Napakahalaga at napakaganda nitong piyestang ito. Kasi nakita natin yung partisipasyon ng DepEd. Yung mga estudyante natin, di ba? Iba't ibang mga paligsahan, nakafocus din yun sa ating kultura bilang Pilipino. Even yung mga binibini at ginoong campus. Ginawa din noon yung first time, yung ginoon binibining Republika. Ako sa mga hurado, pakita namin pati yung mga tanong, naaayon sa kultura ng mga Pilipino, kung paano sila makakatulong para maipalaganap ito. Pati yung mga suot nila, masasalamin mo yung pagiging Pilipino at yun ang gusto natin mangyari. Ang nilagay namin dito ay lahat ng mga makabayang gampanin katulad nung dulansangan, ang ibig sabihin ay Pagpapakita ng kasaysayan sa pamamagitan ng dula sa lansangan. ito ay depiction, theatrical, dance theater ang tawag dito. Instead sa theater mo pinapalabas, sa lansangan mo pinapalabas. Na habang naglalakad ka, isinasadula mo
yung isang bahagi na mahalaga sa kasaysayan natin mga Pilipino. At yun kasi ay napakahalagang bahagi ng ating kultura. Kaya nakikita ko yung iba't ibang mga celebrations na related to the Fiesta Republica. It's really a feast. Fiesta talaga na kung saan isang pamamaraan yun para gisingin natin yung kamalayan at kaalaman ng ating mga kabataan sa ating kulturang Pilipino. Lalo ngayon, ang mga estudyante, yearly nakikita ko yung preparation nila. And even mga teachers, alam mo, nagsasaliksik talaga sila. Dahil yearly, iba-iba yung mga tema natin. Nacha-challenge sila sa mga topic na binibigay namin. Kahit ang mga teachers, yung cooperation nila, parang nagkakaroon sila ng isang direksyon para manalo sila. Talaga namang, alam mo yun, ang mga bata hindi lang basta sumayaw o nag-perform sa kalye. Nararamdaman nila. Makikita mo lalim ng pag-unawa ng mga estudyante, nag-iiyakan yung mga estudyante habang sila ay nagpe-perform. Yung mga guro umiiyak, mga magulang ay umiiyak. Yung mga bata, nag-enjoy sila, pero hindi nila namamalayan. They're also actually developing yung awareness at saka yung pagmamahal ba sa kultura. So, paano mo kukuhanin ang atensyon, lalo ng kabataan? Through this venue, ay nakukuha namin ang atensyon mo, ato, ine, ate, kuya, manong, barako ka man, brusko ka man, gusto mo magsayaw? O, dito natin isayaw yung sayaw mo, pero lagyan natin ng Unang Republika. From all walks of life, for trying to inculcate in their minds the message and the importance of the legacy of the First Philippine Republic. Dahil sa pagtsatsagas mula 2011 hanggang sa ngayon, hindi kami nabigudoin. Kahit na may mga negative feedback kami na naririnig na ang boring ng ninyo festival. No. Kasi ngayon, working holiday na ang Fiesta ng Republika. Ang ultimate goal talaga natin dyan ay ma-celebrate ang First Philippine Republic as a national holiday. Dapat talaga magkaroon ng consciousness ang mga Pilipino na lagi siyang i-celebrate. Tignan mo yung mga republika sa Asia. Nagse-celebrate ang republika yun, nakahinto lahat. Lumilipad ang eroplano nila sa taas, dumadaan ang tangke, nagmamarcha ang mga sundalo. Ang mga mamamayan niya, nakalagay sa dibdib o nakatingala sa kanilang bawat Eh kasi pinapahalaga na yung unang republika nila. Bakit ba pagka Chinese New Year, nationwide holiday, Chinese yun? Samantalang itong First Philippine Republic celebration, dito nag-start yung pagiging Pilipino natin. Bakit hindi natin ito gawin? Na ito yung gawin nating national holiday for the whole country. Isa sa napakahalagang adhikain nitong Fiesta Republica na pinagdidiwang natin dito. Ganap na tayong malaya. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Mabuhay! Mabuhay ang Republika ng bawat malayang Pilipino. Mabuhay ang Fiesta Republica. 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 Pagdiriwang ng Bayang Malaya. Ang pagdiriwang ng Bayang Malaya. Ang pagdiriwang ng Bayang Malaya. Ang pagdiriwang ng Bayang Malaya. Pagdiriwang ng Bayang Malaya. Pagdiriwang ng Bayang Malaya. Ang pista ng bawat Pilipino. Pagdiriwang at pista ng bawat malayang Pilipino. Viva